Mayor Francis Zamora, sir. Magandang umaga po sa inyo at Merry Christmas. Ayan. Good morning, Mayor. Merry Christmas. Bumati na agad na Merry Christmas. Good morning, Mayor. Yes, Lakay Deo at Sister El, magandang umaga at Merry Christmas din po sa Okay, inyo. tama. Nahawa na si Nakikinig po. nahawa na si Mayor. Pang good vibes lang tayo dahil sa dami ng problema natin. Ayan, naku, bilang presidente po ng Metro Manila Council, Mayor Zamora, sir. Ayan, ano po ang binabalak natin para maayos na ang problema natin sa baha dito po sa Metro Manila, sir? Yes, Lakay at Sister, no? Una sa lahat, nais kong banggitin sa inyo na since last year po, in fact November, ay nagsagawa na po ang ating mga lokal na pamahalaan. Of course, under the flagship program of the President ng ating bagong Pilipinas Administration, ng Oplan Kontra Baha. Ito po ay isang whole-of-nation approach kung saan ang ating national government, mga local government units, pati po ang ating mga private sector partners ay nagtutulungan upang mag-dredging ng ating mga waterways. Mahalaga po ang dredging sapagkat hinuhukay o pinapalalim muli ang ating mga ilog at mga creek na siya naman pong nagiging dahilan kadalasan ng pagbabaha kapag umaapaw na po ang ating waterways dahil nga po nawala na yung dating lalim nito. Nagiging dahilan ho yan ng matinding pagbaha. So we have been doing that since November, kung kaya't kung mapapansin ho na ninyo, may mga areas po na less ang naging pagbaha. But I want to clarify, wala naman tayong sinasabing zero ang naging pagbaha. Marami pa rin lugar ang binabaha, ngunit marami tayong nakikitang lugar na yung baha ay hindi na ho kasing grabe ng dati. At nakikita natin na gumagana nga po ang dredging na ating sinasagawa. Of course, we also have to always ensure na yung mga pumping stations natin ay gumagana, ang ating drainage systems ay gumagana rin. Ang mahalaga talaga yung basura. Pag-usapan natin yung basura. Kahit anong improvements pong gawin natin, Lakay at Sister, kapag puro basura rin po ang nakabara sa ating mga daluyan ng tubig, saan po pupunta ang tubig natin? Imbis na sa drainage, imbis na sa kanal, magkakap yan ng mga kalye at mga bahay na pupuntahan. So, one thing that I really always push for is yung disiplina natin bilang mga mamamayan, bilang mga komunidad, na wag tayo magtapon ng basura sa ating mga kadubigan, sa waterways, sa daluyan ng tubig. Hindi po basurahan ang mga ilog at creek. Tapon natin sa mga tamang lugar sapagkat kung nananatiling malinis ang ating mga daluyan ng tubig, again, mas makakadaan ang tubig kapag malakas na ang pag-ulan. So these are interventions that we have been doing, Lakay Deo at Sister El. Tuloy-tuloy po ang ating pagsusumikap dyan. At ang inyong mga mayors po, tuloy-tuloy rin po ang efforts along with the national government and the private sector. So we are seeing, ito po sa San Juan, if I may share po, naglabas nga ako ng pahayag kahapon na from August 5 to 9, yung kasagsagan po ng ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan, ang pinakamataas na pagbaha na aming naranasan ay ilang pulgada lamang, just a few inches. Kahapon po, nung kasagsagan ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng madaling araw, doon medyo tumaas. Pero from August 5 to 9, zero evacuees po kami. Kahapon medyo nagkaroon ng evacuees but not as plenty as before. So I can really compare this year compared to previous years. Even our residents, na pansin nga nila na yung mga dating mas mataas ang baha ngayon na hindi na ganun ka taas. Ngunit siyempre, meron pa rin mga lugar. Hindi ko naman po sinasabing absolutely wala. Pero in general po, malaki ang ginanda ng ating nagiging sitwasyon kapag malakas po ang pagulan. Yung San Juan River, Mayor, muntik na umapaw. Yung San Juan River po kasi, meron ho yung threshold, kapag beyond 13.5 meters, if I'm correct. Aapaw talaga yan. So, ang aming pong ginagawa nga ho dyan ay dinedredge natin. Kasi yung 13.5 meters sa pag-apaw, kung punong-puno na ng basura yung ilalim at burak, bumababaw yan. That means konting ulan lang, aapaw na. Ngunit kung hukayin mo nga siya at bumalik yung dating lalim niya, it will be able to handle bigger volumes of water. And unfortunately for us po, ang aming San Juan River, I would like to clarify po, ang San Juan River, 9.8 kilometers ang haba,
2 kilometers lang po ang sa San Juan. Kaya lang nakapangalan siya na San Juan River. Just like Pasig River, di ba? Pasig River siya, pero dumadaan Hanggang po sa Malacanang yan. mga lungsod. Correct po, yes. So, unfortunately po, downstream ang San Juan. So, sinasalo namin yung tubig mula sa upstream. Kaya ho, may mga nakaset up dyan ng mga trash traps, Lakay Deo at Sister L. So, pag umaagos pababa yung tubig sa amin, sinasalo ng mga trash traps yung basura. At yan naman po ang hinohol ng lokal na pamahalaan at ng MMDA. So, again, there are challenges talaga, lalo na we cannot change the geographic location of San Juan. Ever since naman, yan talaga ang sitwasyon, no? Downstream po kami. So we have to make necessary interventions po talaga. Mayor sir, nabanggit nyo nga po, importante of course ang coordination ng mga tao, disiplina. Pero ano po yung pinaka-goal natin dito sa binabanggit nyo na master plan, lalo na po dun sa mga lugar na matagal ng problema, katulad po ng pinuntahan kahapon ng reporter namin na si Edniel Parosa dyan sa may area ng Pasig, na every time po na bumabaha, kailangan pang magbalsa ng mga tao. Ano po yung immediate action na pwede nating magawa ng Metro Manila Council para po kahit papano ay maibsan, maliban po doon sa mga nabanggit natin kanina na ginagawa na po ng Metro Manila Council? Meron pong kasalukuyang isinasagawang drainage master plan. No? So, ang drainage master plan po for Metro Manila means inaaral ng mabuti how to properly interconnect yung drainage systems ng bawat LGU. Sapagkat kahit sabi mo ang LGU ng San Juan ay may sariling plano, ang Mandaluyong, Manila, Quezon City na mga kapitbahay namin, no? We have boundaries in their cities. No? Remember, even if we are separate LGUs, we are all interconnected sa ilalim. So yung mga drainage systems natin ay dapat siguraduhin natin interconnected. At yan naman po ang layunin ng ating drainage master plan. So the DPWH, the MMDA, MMC, no? Kami ay nag-uusap nga tungkol dito. It's an ongoing effort. Hindi ho ganun kadali gumawa ng isang planong ganyan. Ngunit right now, yung mga lungsod naman na may mga sariling master plan na, dapat talaga siguraduhin natin yung mga drainage systems natin ay gumagana. Yung mga medyo mas maliliit na that cannot accommodate large volumes of rainwater, dapat lakihan ho yan, dapat improve. Pag nakita natin barado na, dapat paulit-ulit tayo nagdidiklag ng ating mga daluyan ng tubig. No? Again, babalik tayo dun sa usaping pag-alaga ng ating kapaligiran. Kasi kung patuloy tayo magtatapon ng basura sa ating mga daluyan ng tubig, kahit anong effort po gawin natin, babara rin po talaga yan. So, all of these are being done, Lakay Deo at Sister L. Opo. At bilang mga mayor, gusto naman natin talaga na dumating yung panahon na umulan man ng malakas at tumaas man ng tubig, hindi na siya maging kasing taas po ng mga nararanasan natin. Basta dapat pag umulan ng malakas, no, yung volume of water pag talagang grabe, kung tumataas man siya, dapat agad bumababa rin. At kung ang daloy ng tubig natin ay hindi barado, dapat mahang ating nararanasan. Mayor Zamora sir, perennial problem ito tuwing may baha. Ano po? Wala po ba nga tipong ordinansa ang Metro Manila Council na magpataw ng mabigat na parusa sa mga nagtatapon ng basura sa ating mga estero? Pasaway. Yes, Lakay Deo at Sister Erna, meron na po tayong Metro Manila Council resolution approved last year kung saan maximum na po na 5,000 pesos multa pagdating sa pagtapon ng basura sa maling lugar. At ang San Juan po, agad-agad nag-amyenda ho kami noon ng aming ordinansa. At in effect na po yan. So dito po sa San Juan, kung kayo po ay mahuli na nagtatapon ng basura sa ilog, sa creek, sa kalye, sa drainage, 5,000 pesos agad yan. First offense, second offense, third offense, all subsequent offenses ay 5,000 pesos po yan. At, but then again, alam nyo, dapat para sa akin, huwag na nating isipin na mamumulta tayo o tayo mapaparusahan. Dapat mismo sa ating sarili, huwag na nating isipin na may multa o mayroong parusa. Dapat kusang loob na tayong
pagtapon ng basura sa mga tamang lugar. No? Mhm. At yan po dapat from within, disiplina natin sa ating mga sarili kung gusto talaga nating mapanatiling malinis sa ating paligid upang makatulong po sa pagbawas sa problema sa pagbabaha. Malasakit na lang no, Mayor? Yes, actually, again, it should come from us. No? We complain about flooding pero tayo mismo nagtatapon ng basura sa ilog. Di ba? Dapat yun mismo tayo na ay magtapon ng basura sa mga tamang lugar. Problema, Mayor, maraming matigas ang ulo talaga. Walang disiplina Parang ang lakas magreklamo pero sila mismo nagkakalat. So, siguro... Well, kami naman po sa mga LGU, ginagawa namin ang aming tungkulin, nagbabantayo kami, titikita namin yung mga nakikita natin nag-violate. Kung hindi sila magbayad ng multa, nakalagay sa aming ordinansa, ay pwede silang kasuhan at makulong. So, yan po ay bagay na aming pinapatupad sa lungsod ng San Juan upang malaman nila na bawal talaga yan at ma-instill po yung discipline sa kanilang mga isipan. At saka siguro yung mga barangay officials natin, sila ang nakakaalam po dyan sa mga gilid-gilid ng mga ilog, estero, Mayor, sir, siguro pakilusin din natin ating mga barangay officials. Magbantay. Opo, at saka alam nyo, dapat din, meron nga tayong tinatawag na mga easement sa ating mga waterways dahil tinaguri ang mga danger zones po yan. Delikado para sa ating mga mamamayan na tumira sa ating mga creek, sa ating mga ilog, sa ating mga waterways. So dapat talaga meron po tayong 3-meter easement sa mga creek at 10-meter easement sa mga ilog. Dito po sa San Juan, nasusunod po natin yan. We have cleared our easements. In fact, kasalukuyan nga tayong gumagawa ng isang linear park dito po along F. Manalo, katabi lamang ng aming San Juan River. So malaking bagay po talaga kapag nakakapag-clear tayo ng easements because yung tinitiran ho nila, delikado po yan para sa kanila. Kapag tumaas pong tubig, sila po ang pinaka-prone dyan na malagay sa alanganin. So LGUs must always ensure na clear po ang ating mga waterways. At Mayor, itong drainage master plan, sino ang magtitimon dyan? Ayan, at meron ba talagang plano? Ayan, may mga sinasabing plano itong si Architect June Palafox. Ayan, baka pwedeng makonsulta siya. Dapat isa lang talaga. Talagang masterman buong Metro Manila. Hindi kanya-kanya bawat LGU. Minsan yata hindi nagkakasundo dyan. Isa dapat. Apo, nag-uusap po ang MMDA and DPWH tungkol dito. In fact, ang Metro Manila Council po ang policy-making body ng MMDA. So, we are all involved here. But again, this is a big undertaking dahil napakalaki po ng Metro Manila. Napakaraming drainage systems ang naka-embed sa ilalim ng ating mga kalye. So, ongoing naman po ang efforts para dito. Ngunit hiwalay ho dyan, yung mga pwede nating gawin ngayon, dapat ginagawa na ho. No? So, that means yung interventions na binanggit ko po, yung dredging, yung pag-improve ng ating mga existing drainage systems, ensuring that our pumping stations are working, at again, yung disiplina nga po pagdating sa pagtapon ng basura. Ayan, para alam ko sa Metro Manila Council, minsan may mga hindi rin nagkakasundo-sundo. Bakit lang pa ng presidente rito para DPWA para ano na talaga, pagka sinabi ng presidente, kumilos ang lahat ng mga mayor sa Metro Manila, sir. Sumunod. Alang ang inyong Metro Manila Mayor sama po, masisipag at maasahan at kami naman po ay merong close coordination with each other. In fact, maayos po ang samahan ng 17 Metro Manila Mayors natin with MMDA, of course, headed by Chairman Don Artes. Mayor Francis Zamora, sir, maraming salamat. Magandang umaga po at sana nga ay maipatupad itong drainage master plan at sana po ay hindi natin makaranas ng mga pagbaha dito sa Metro Manila. Thank you, sir. Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Maraming salamat, Mayor Francis Zamora, ang presidente ng Metro Manila Council at San Juan City Mayor.